Walang nangyaring kudeta kaya nananatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang minority nadagdagan ng puwersa habang bahagyang humina ang majority bloc. Ngayong absent na naman si Senator Bato de la Rosa. Sa kabila niyan, agad nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, kailan formal na magsisimula ang impeachment trial? Julius, bago ko sagutin yan kung kailan yung schedule ng mismong impeachment trial, ay sasabihin ko muna sa inyo yung latest na nangyari dito. Gaya ng sinabi ninyo, sa gitna ng matinding ugong ng kudeta at posibleng pagpapalit ng liderato dito sa Senado, nananatili sa posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano. Habang ngayong hapon, formal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Hudyat yan na simula na ang proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. I would like to be associated with the minority bloc. As of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I will be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. Sa kabila ng umuugong na panibagong kudeta sa Senado o pagpapalit ng liderato, nagdeklara na sina Senators Mig Zubiri at JV Ejercito na papanig sila sa minority bloc ni na Senator Tito Soto. Unang nag-abstain ng dalawa na magbotohan ng Senate President sa pagitan ni Soto at ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, ayaw niyang maakusahan ng pagiging fence-sitting o neutral. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako ko'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority. Si Senator JV naman nagpasalamat na inalok siyang maging majority leader ni Cayetano, pero gusto raw niyang maging independent at mapabilang na rin sa minorya. Buwelta dyan ni Cayetano. I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends. Gayunman, kahit nadagdagan ng minorya, 13-11 pa rin ang bilang at walang kudeta sa liderato ni Cayetano, bagamat absent na naman si Senator Bato de la Rosa. Bago ang sesyon, nagpa-presscon ang Senate President. Bukang bibig niya ang kudeta. Una nang magpa-prayer event siya sa loob ng Senado kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. May Bible version na galing daw kay Senator Joel Villanueva. 2 Chronicles 20:12. For we are powerless against this great multitude that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Yan po ang pinadalang verse ni Brother Joel, ni Senator Joel at 10:48 a.m. today because we do feel the forces ganging up on us. Ayon pa kay Cayetano, may nag-send sa kanya tungkol sa pinakamaiksing termino na Senate President. Kaya biro niya, Someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. Hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. sa nasabing preskon din sinabi ni Cayetano na may mga naganap na mga pagpupulong at tawagan kaugnay sa ulat ng posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado. There were meetings that took place, calls from both sides, may enticement, may pananakot. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway, sinasabi daw may 13 na, may 14. Kaya giit ni Cayetano, handa naman daw siya kung hanggang 8 araw lang siya bilang Senate President. If may palitan naman, it would be smart to tell in the last minute and I won't take it against them. Diba? So simple lang yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon. Hindi rin daw siya magre-resign sa gitna ng panawagan na magbitiw siya matapos makatakas sa Senate premises sa Senator Bato de la Rosa at ang barilan sa Senado noong Miyerkules. So dun sa nagsasabing take responsibility,
Kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Pero dahil walang nangyaring kudeta, diretso sa pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Suot ang kanilang impeachment robe na kulay maroon, nanumpa na ang mga senador bilang senator judge na siyang liliti sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. I state your name. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Habang si Senator Camille Villar ang nag-administer ng oath kay Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Ibig sabihin, ni-refer na ang articles of impeachment ni VP Sara sa mismong impeachment court. Siniguro naman ng ilang senador na magiging impartial judge sila kahit kaalyado ang mga Duterte. Isa na nga riyan si Senator Bongo. Mandato po namin na magkampanan po ang aming tungkulin bilang Senator Judge. And dapat po maging impartial po kami. Whether Duterte Black, kung anong black man po yan, Pilipino po kami. Dapat kampanan namin ang aming tungkulin. At ako naman magiging impartial po ako. Ang tanong, padadaluhin ba si VP Sara? Matapos makonvene ang impeachment court, ipinag-utos na ni Presiding Officer Alan Cayetano ang pag-issue ng writ of summons kay VP Sara Duterte at kailangan niya itong sagutin sa loob ng 10 calendar days matapos niya itong matanggap. Kailangan ding humarap ni VP Sara sa plenaryo oras sa tawagin siya ng impeachment court. Ang Senate Sergeant at Arms ang siyang maghahatid ng written summons kay VP Sara, kasama na ang kopya ng articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. Bago rin yan, nanumpa ang bagong Senate Secretary na si Jose Luis Montales matapos mag-resign si Mark Leandro Mendoza. Si Montales ang tatayong clerk of court. Inatasan siyang ikalendaryo ang impeachment case para sa pre-trial. I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Julius, ito yung sagot ko sa tanong mo kanina, no? Matapos na maihain na magkabilang kampo, depensa at na prosekusyon yung kanilang mga pleadings, then the trial proper will commence. But as to when, we don't know yet kasi ang sabi nga ni Presiding Officer Alan Peter Cayetano, kailangang mag-meeting ng minority at majority bloc dahil ang pinakamahalaga sa kanila ngayon, they could come up with a schedule kung anong oras, anong araw na hindi mapapabayaan yung legislative work ng Senado dahil bukod sa impeachment trial, nariyan pa rin yung mga committee hearings. Dapat hindi yan mawawala. Yung sesyon ng Senado kung saan pagdedebatehan yung mga panukalang batas at kung saan din aaprobahan yan. Samantala, segue lang ako konti doon sa hindi nga nangyaring kudeta sa kabila ng matinding ugong. Kahit hindi yan nangyari, dumami naman ang miyembro ng minorya dahil from 9 members of minority, naging 11 sila. After nga na sumanib na rin sa kanila o sumali na rin sa kanila, si Senator Mig Zubiri at Senator JV Ejercito na naunang nagsabi na gusto muna nilang maging independent senators. Matatandaan, Julio Cheryl na nagbotohan para sa bagong Senate President nung nakaraang Lunes between Senator Tito Soto and Senator Alan Cayetano, pareha sa Senator JV and Senator Migs na nagsabi na abstain sila. But for now, ang numero natin, Julius, 13 na majority, manipis, 11 na minority na tila masyadong marami dahil sanay tayo, Julio Cheryl, na ang minority natin nasa 3, 5, 7. Para ngayon lang ako nakakita ng minorya na nasa 11. Medyo marami yan, Cheryl, Julius.
Mayan, yun na nga, pag-usapan natin itong kudeta, no? Kasi nga, laman ng mga Viber group, pati sa social media posts, ito ngang kudeta ngayong araw. Meron nga ba anyari? O the only reason why hindi nangyari ay hindi umabot yung bilang? May active na threat talaga. Mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagsabi at nagpalutang ng impormasyon na yan sa media noong nakaraang Thursday. At ang nakarating daw sa kanyang impormasyon ay nangungumbinsi yung ilang taga-minority block sa mga membro ng majority block at yung pangungumbinsi may pananakot pangaraw. So kung meron at merong attempt, meron talaga. Hindi lang nangyari kasi nga, Cheryl, mukhang hindi talaga nakabuo ng 13, no? Itong minority block. Actually, kaninang umaga, Cheryl, may mga pangalan na nga na lumulutang ng mga posibleng pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hindi ko ma-break kasi different names talaga. So mahirap na baka ma-disown. And buti na lang hindi natin na-break dahil nga hindi naman pala natuloy yung kudeta. Pero meron at meron daw talaga. Sabi rin ni Senate President Alan Peter Cayetano, continuous daw yung tawagan nitong weekend. At meron pa nga raw pang i-entice na ginagawa di umano ang minority block sa mga members ng majority block na merong term extension kung sakasakaling sila ay sasali dito sa minority block at makabuo ng 13. Those things, yun ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya sa press con niya kanina, bago yung session, sinasabi niya na handa siya na kung sakasakaling 1 linggo lang yung ibinigay sa kanya at yun yung will ng Panginoon sa kanya, 1 week lang siyang Senate President, ay ready naman daw siya kung talagang may makakabuong ibang grupo ng 13 boto, Cheryl. Ngayong nag-convene na sila as an impeachment court, Mayan, posible pa rin ba ang pagkakaroon ng kudeta kung makakuha sila ng numero, ang minority? Yes. Kind of weird, Cheryl, kasi nag-oath-taking na yung presiding officer tsaka yung mga senator judges. But if you ask me of the possibility, I think yes. Because yung pagpapalit ng liderato will always be a numbers game. And whoever gets the 13 votes gets the leadership. So kung sakasakali man bukas, next week, may makabuo ng 13. At isa pang linawin natin, Cheryl, magkaiba ang impeachment court na trabaho ng mga senador at yung kanilang pagiging senador legislative branch. So yung kanilang pagiging senador legislative branch, diyan posibleng mangyari yung kudeta. At kung yung kabilang grupo makabuo ng 13, 14, 15 or nag-supermajority, they can always get the leadership. Kahit pa may nangyayari na nga na impeachment trial or pre-trial. Pero yun nga lang, I guess we both see it as kind of weird kasi meron nang nanumpa bilang presiding officer at senator judges. Pero sabi ko nga, if possibility yung tanong mo, it's always possible. Whoever gets the 13 votes will get the leadership, Cheryl. At mahalaga, di ba, sa botohan ay physically present. Yes. Kaya napapunta si Senator Bato de la Rosa dito nung Lunes para mabuo yung 13 because he cannot vote online. Kailangan lalo sa mga ganitong pagkakataon na napakahalaga yung pagpapalit ng liderato, pagkukudeta, physically you have to state your vote kung yes ka doon sa particular na kandidato na gusto mong maging Senate President, Cheryl. Hindi man siya magpapakita na muli para bumoto kung magkaroon ng kudeta. Yung sinasabing manipis, talagang dalawa lang ang bumaliktad ay may bago na namang majority. Cheryl, ang usap-usapan nga namin dito, mga Senate reporters, isang magkapatid lang yan. Isang magkapatid lang ang bumaliktad. Dalawa na yun delikado talaga. Kaya, and Cheryl, I guess walang kukontra pag sinabi natin na malaki masyado yung 11 for a minority. And ang dali talaga niyang sabi mo nga, 2 senador lang ang bumaliktad, may 13 na sila. So, right now, kailangan igwardya talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung 13 niya dahil isa lang ang mawala, or yun nga, 2 lang ang mawala dyan mapunta sa kabila. Magkakaroon tayo muli ng palitan ng leadership in matter of days. Dahil Monday lang naman umupo si Senate President Alan Peter Cayetano bilang leader ng Senado, Cheryl.
Mayan, punta naman tayo sa mga Senate committees. Sino-sino ba ang mga napalitan ng pagiging chairman at sino na ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na naatasang mag-imbestiga sa flood control scandal? Ang bad news ko sa iyo, Julius, wala pa. Wala pa sa Blue Ribbon Committee. Yan din ang aming hinihintay-hintay. Pero so far, sa kanilang organization of committees kanina, may ilang mga komite na sinabi na yung mga bagong chairman, pero yung Blue Ribbon Committee, wala pa. Pero so far, ang alam natin na natanggalan ng komite ay for example si Senator Bam Aquino, yung basic education, napunta kay Senator Loren Legarda. Yung Senate Committee on Public Services ni Senator Raffy Tulfo ay napunta kay Senator Rodante Marcoleta. Yung Senate Committee on Games ni Senator Erwin Tulfo napunta kay Senator Jinggoy Estrada. And then the Defense Committee napunta kay Senator Jinggoy Estrada ulit. And then the Higher Technical and Vocational Education napunta kay Senator, napunta or I think nag-remain lang to kay Senator Joel Villanueva. And then yung Committee on Health na kay Senator Risa Hontiveros napunta kay Senator Bongo. So those are the big committees so far na nakita natin na natanggal dun sa mga dating taga-mayorya na nasa minorya na ngayon at napunta sa bagong majority block, Julius. At nakita nga natin, Mayan, na nandyan na rin sa Senado si Senador Robin Padilla na itinuturing na person of interest sa pagsibat ni Senator Bato sa Senado. Na-interview niyo na ba siya? Meron ba siyang sinabi kung ano ang kanyang reaksyon doon sa paglilink sa kanya dito sa pag-aalis ni Senador Bato? Yes, Julius, sabi niya, wala naman daw siyang magagawa kung siya ay itinuturing na person of interest. Pero alam mo, Julius, paulit-ulit natin siyang tinanong kanina, yung kanilang pagsasabay ni Senator, reportedly, pagsasabay ni Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado, saan sila papunta, saan niya hinatid, lahat ng yan iniwasan niyang sagutin dahil ang sabi niya, mas mainam daw hintay na lamang yung opisyal na magiging resulta ng investigasyon. But one thing na sinabi sa atin ni Senator Robin Padilla, ang siniguro niya, hindi raw lalabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa dahil mahal daw nito ang Pilipinas at hindi rin daw totoo na sumakay ng yate o dumiretso sa NAIA mula nung lumabas siya sa Senate premises nitong nakaraang madaling araw ng Huwebes. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.